Okay, balik tayo, no? So, yung sabi ko nga, ito yung naputol yung sa part 1. O, yun nga. So, si Jesus Christ nagpakita doon kay Apostol Thomas. Sila ay nag-gather doon, ano, sa isang room. Sabi ni Jesus Christ, katunayan na hindi ako espiritu, hindi ako isang espiritu, may katawan at may laman at buto ako. Bigyan niyo ako ng makakain. So, binigyan nila siya ng pritong isda. At kinain yun ni Jesus Christ. Sa harapan nila. Alam mo? Ayun siya. Pero resurrected na siya yung time na yun. May laman at buto. Pangalawa, nung umakyat si Jesus Christ sa langit, sa harapan ng more than 500 men, sa may mga disipulo niya, mga apostles, disciples, may dalawang anghel doon na nagtayo, sabi nila, bakit kayo tumitingin sa itaas? Sabi niya, yung Jesus na yan, kung paano siyang umakyat, ay ganun din siyang babalik. Akat siyang may katawan, ibabalik siyang may katawan. Ganun siya. So, ayan, so malinaw na. At sila ay magkakahiwalay. Ito, nakita nyo, di ba? Ito yung ama, ito yung anak. No? Magkahiwalay sila ng katawan. Iisa sila, sabihin, iisa ang pagka-Diyos nila. Pero silang Diyos, iisa ang pagka-Diyos. Pero tayo, isa lang tayong tao, di ba? Parehas. Sa John 17 verse 3 kanina, yung introduction natin, nung pinasa pag tinuloy-tuloy mo basahin doon ng mga susunod na verse, nananalangin doon si Jesus Christ sa kanyang mga apostles na maging isa rin sa kanila. Katulad sabi niya sa atin ay isa tayo. So, ganun siya, no? So, ang tinutukoy niya, isa, one is doon, pagkaisa nila, ay yung layunin. Yan. The Holy Ghost is also a God and is variously called the Holy Spirit, the Spirit of God. So, yung banal na Espiritu daw ay Diyos din, ano? At tinatawag siya sa iba-ibang pangalan, yung banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. At marami pa, no? Marami dyan sa Biblia. So, si John the Baptist, doon sa Matthew chapter 3, verse 16, mababasa natin, nung binautismo niya si Jesus Christ, sabi ni John, si John, saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. So, nakita ni John the Baptist, ang banal na Espiritu na bumababa na parang katulad ng kalapati. Hindi siya naging kalapati, hindi sa form na kalapati, kundi parang kalapati, like a dove. And lightning upon him, parang may kidlat, yan siya. Yan ang banal na Espiritu. Tapos, dito sa John chapter 14, verse 26, na ito sinasalin sa Tagalog, So, tinatamad na ako. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Kung ang mga alyo raw, ang banal na Espiritu ay papadala ng Ama sa pangalan ni Jesus Christ, siya magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala sa atin ng lahat ng itinuro sinabi niya sa atin. So, ito ginamit nilang he. Lalaki siya, no? Masculine. Ligos ay lalaki. So, ayan. Sunod. Yan. So, when one speaks of God, it is generally the Father who is referred to, that is Elohim. So, kapag sinabi natin Diyos, ang Diyos, sa pangkalahatan, ang tinutukoy natin ay ang Ama, no? Yung Diyos Ama, yun ay si Elohim. Lahat ng sangkatauhan ay kanyang mga anak. Tagalog. Yan ang Ama ni Jesus Christ, si Elohim. Ama rin natin sa ating espiritu. So tayo, mayroon tayong espiritu at katawan. So yung katawan natin at espiritu ay tinatawag na buhay na kaluluwa. And God breathed Adam into his nostril. Hiningahan ng Diyos ang ilong
ni Adam at siya ay naging buhay na kaluluwa and he became the living soul. Yan, na kaluluwa. So, ang espiritu at katawan natin, yun ang ating kaluluwa, no? Ay na kaluluwa. Pag namatay tayo, maghiwalay ang espiritu sa ating katawan. Ang espiritu patuloy na nabubuhay, ang katawan naman natin nabubulok. So, ibahin natin topic yan, ano? So, yan, ano? Pag sinabi natin Diyos ang Ama, yan ay si Elohim. At ang tayong lahat, mga anak niya, ano man ang ating lahi, Muslim, Christians, Hindus, Indians, Chinese, Japanese, ano-ano pang lahi, ano? Sa buong mundo, lahat tayo ay anak ng Diyos. At ginawa sa Kanya, wangis at larawan. Okay. So, the personage known as Jehovah in Old Testament times, o siya yung I am. Itong I am kasi nung sinugo niya si Moises doon kay Paraon sa Egypt, nasabi, palayain mo yung mga tao, ang mga Egyptian. Sabi ni Moises, ano ba ang pangalan mo? Para pag sinabi nyo, tatanungin nila, anong pangalan mo? Sabi ni Jesus Christ, ni Jehovah, I am that I am. So, ang tawag sa kanya si I am, si Jehovah, no? So, marami siyang pangalan. And who is usually identified in the Old Testament as Lord. Yan, kita nyo, napansin. Capital letter, ayan. Capital letter ito. Small capitals, diba? Maliit ito, pero ito ang L malaki, no? Siya yung Son, known as Jesus Christ. So, yung Lord na yan, sa Old Testament, pag nakita nyo yung Lord, sa English, ano, na Biblia, baka ang iba kasi sinali nila na iba-iba. Alam mo naman, pag maraming salita, lalo na sa Tagalog, hindi mo makikita yan, ano. Panginoon lang doon, Panginoon. Lord, known as Jesus Christ, and who is also a God, ano. Siya rin ay Diyos. So, maliban doon kay Elohim, ang Ama, Jesus Christ, siya rin ang si Jehovah, Diyos din siya. Yan. Pa, sunod natin, yan, sa Matthew, minsan, tinatanong nila si Jesus Christ, sino siya? No? Matthew chapter 22, verses 42 hanggang 43. Whose son is he? Kanino bang anak si Jesucristo? They say unto him, the son of David, ang anak ni David. And he said unto them, how did David in spirit call him Lord? Paano si David sa espiritu ay tinawag siyang Panginoon? Ito ang scripture, ano? Sa Psalm chapter 110, simula dito, the Lord said unto my Lord. So napansin nyo, dalawang ang Lord dito, no? Isang mali, small letter, isa naman puro kapital, ano? The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. In other words, Elohim said to Jehovah, David's Lords, yan, si Jehovah, yung Lord ni David, ano? Sit here at my right hand until all your enemies have been destroyed. The psalm goes on to talk about the power of the Messiah who would rule in the midst of his enemies, who would be called a priest forever after the order of Melchizedek, who would strike through kings in the day of his wrath and judge among the heathen. These are the unmistakable tasks of the Messiah. So sa mga scriptures na yan, mababasa natin sa Matthew 22 verse 44, Mark 12 verse 36, Luke chapter 20 verse 42, Acts 2 chapter 34. Ano? Ito yan, inisa-isa natin yan. So, mula natin. Yan. Sabi niya, they say unto him, the son of David. Yan. Therefore, this remarkable passage, correctly interpreted, explains that it was the Lord Jehovah who would become the Messiah. Yan. Sa passage na yun, ito si Jehovah na siya ang magiging Mesiyas o Kristo. Siya magiging Kristo. David's Lord would become David's son. So yung Panginoon ni David, magiging anak niya. Diba? Paano mangyayari yan? Yung Panginoon niya, magiging anak niya. This conundrum was too much for the Pharisees. Yung conundrum, ibig sabihin yung parang puzzle, ano? Palaisipan. Parang hindi maabot yun, nahirapan yung mga Pharisees doon. Para sa kanila,